Itinakda na ng International Criminal Court o ICC ang mga susunod na hakbang sa paghawak ng kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang ulat ni Floyd Brenz. Naglatag ang International Criminal Court o ICC Chamber 3 ng mga panuntunan para sa pagtakbo ng paglilitis sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa inilabas na kautusan, itinakda ng Chamber ang mga deadline sa pagsusumite ng trial brief, listahan ng mga testigo at mga ebidensyang gagamitin sa paglilitis. August 31, 2026 ang deadline para sa prosecution habang September 28 naman para sa mga abogado ng mga biktima ng war on drugs. Ang kampo ni Duterte ay binigyan hanggang October 30 para ihain ang kanilang posisyon sa mga puntong kanilang kokontrahin sa kaso kasama ang pangkalahatang uri ng kanilang depensa. Tinukoy rin ng Chamber ang mga panuntunan sa pagpresenta ng ebidensya, pagtatanong sa mga testigo, paggamit ng mga testimonya at paghingi ng mga protective measures para sa mga testigo. Samantala, itinakda rin ng ICC ang ikalawang status conference kaugnay ng kaso sa Hunyo 20 at 13 mula 4 p.m. hanggang 6 p.m. oras sa Pilipinas. Maaari itong bukas sa publiko bagaman may mga bahaging posibleng isara kung may tatalakaying sensitibong impormasyon. Kabilang sa mga pag-uusapan ang mga deadline sa pagsusumite ng expert reports, mga panuntunan sa paghawak ng confidential information, limitasyon sa prosecution's trial brief at iba pang paghahanda para sa mga susunod na pagdinig. Samantala, pinasinungalingan ng Department of Justice ang pahayag ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na may umano'y inilabas ng warrant of arrest ang ICC laban kay Senador Christopher Lawrence Bongo at dalawa pang opisyal. Ayon sa DOJ, batay sa beripikadong impormasyon mula sa Philippine Center on Transnational Crime o PCTC, wala pa silang natatanggap na anumang warrant mula sa ICC. Sinabi rin ng ahensya na wala silang natatanggap na opisyal na abiso mula sa hukuman ukol sa nasabing usapin. Ayon naman kay DILG Secretary John Vic Remulla, walang ICC warrant laban kay Go at sa dalawa pang opisyal. Binigyan din niya ang kahalagahan ng responsableng pagbibitiw ng mga pahayag para maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon at pagkalito ng publiko. Floyd Brenz para sa Bayan.